Ano yung Ceylon kuya? Okay, so yung Ceylon kuya is matatagpuan siya sa Sri Lanka. So based dito sa research ko kuya, ang sabi doon ng Ceylon kuya is, wait lang, iba pala yung Ceylon na research ko. So in here, merong Ceylon na tinatawag former name of Sri Lanka, ano yung version of Southeast Asia. Still is referred to specific parts of the country such as Ceylon tea, known for its rich flavor and Ceylon cinnamon. Ang Ceylon tea kuya, gusto mo makita ng image ng Ceylon kuya? Okay, para sa ano kuya, para sa tsaga in here kuya, ipakita ko siya sa'yo, wait lang. Para meron kang idea pa din yung Ceylon. Stop presenting, tapos i-override natin. That one. Okay, nakikita ko siya kuya, this one. Palaki ko wait lang. That one. Oh, parang ganun, parang sa saffron kuya, pero ang tawag nila sa kanila kuya, Ceylon. Okay? Gets kuya? Okay, so yun na yung Ceylon. Tapos dito kuya, back to our lesson, sabi lang dito na meron din ditong cinnamon. Okay, mahilig ka ba sa cinnamon rolls kuya? So ano yung mga mahilig kuya? Okay. So bali parang na-adapt mo na rin kaya more into savory ka din kuya. Tama? Music sa imang paminaw. So malayo ka pala sa diabetes kuya kasi nga hindi ka panig ganon. So, so hindi pala talaga constantly. That is why nakikita ko kuya kapag mag-smile ka kuya, anong nangyayari? Walang bulok ko yung ngipin mo kuya, which is mas napaprevent kuya yung pamulok ng ating mga ngipin, which is very good yun siya kuya ha. Sabi siya nakuha kuya na parang behavior or characteristics kaya na hindi always magkain ng mga makatamis. You're good. That's din sila mahilig. So very good yun siya kuya. So dito, to start our topic sa the age of exploration. Naniniwala ka ba kuya na merong iba yung pag-explore kuya? Okay, very good. So yung age of exploration for example, kapag ihalili natin siya, when we say ihalili, i-compare din natin siya kuya sa human lives. Yung age of exploration kuya, hindi siya natatapos kuya. For example, baka lang doon ka mag-explore. When we say age of exploration, start nung bata kuya, until naging adult ka, until naging matanda ka, ibig sabihin, meron ng different aspect ng exploration na mai-encounter sa buhay mo kuya. Either exploration ng sadness mo, ng happiness mo kuya. So dito kuya, mahalili din siya natin sa age of exploration ng mga sinaunang tao kuya sa social studies, which is si Prince Henry the Navigator. So mahilig ka ba kuya ito documentaries? Hindi. Depende. Pero documentaries kapag mga animals, mahilig ka? JMA lang yung papuso mo, Jessica Soho? Okay, nice no yung pag-story. Look bad ang aming team. So meron parang papakindi ni Jessica Soho. So ano nga dito kuya, the age of exploration here refers to the time when Europeans started traveling to discover new lands and new trade routes. So balik kuya, matatawag ko siya na yung age of exploration is, di ba alam naman natin na yung mga Europeans sila kuya, sila yung mga pakana sa pag-travel. So ibig sabihin kuya, since mahilig kuya sila sa travel, ang nangyayari, marami silang na-discover kuya ng mga land masses, isa na doon yung Philippines. So sino ba yung mga mahilig doon kuya, ng mga countries specifically? So nanguna dito sa Spain, isa yung mga Portugal, then next naman sa Great Britain, the Netherlands, and the France kuya. So dito sabi dito, yung first stage ng Western imperialism, ano yung imperialism kuya? Ibig sabihin di ba ideals lang kuya, di ba? Iba siya sa colonialism. So dito, imperialism Spain, Portugal, Great Britain, Netherlands, and France, directly competed for the lands of Asia. That is why kuya, kung nasakupod tayo, no, if ever ng Spain kuya, ang mangyayari din sa atin kuya, no, parang, up until today, God, ang mangyayari, ang tawag sa atin kay Europe, pero is nag-isang sa Europe. So ang mangyayari kuya, Europe, pero malayo siya masyado sa Europe talaga ng continents. Oo. Very good, tama. So ibig sabihin kuya, hindi talaga din siya yung possibility na masasakop talaga tayo fully kasi nga, merong mga tao talaga kuya na pinipigilan na masakop tayo kuya. Yun ang tawag doon kuya, dangal. Ibig sabihin kuya, hindi tayo papayag kuya, nasakupin na tayo kasi nga, marahas yung magsakop sa atin. When we say marahas kuya, ibig sabihin, they are pushing us na magtrabaho, na gawing alipin, na gawing slaves. So ganun yung nangyayari kuya. So, tama din yun. For example, kung ikaw nandun kuya, papayag ka ba na ganun na tayo? Di ba maglaban ka di ba talaga kuya? Okay. Like, karapatan na talaga siya kuya, no, na gikuha talaga ba? So dito kuya, isabi daw, si Prince Henry pala, yung navigator establishing navigation school. So ibig sabihin kuya, parang yung nag-establish na school ni Prince Henry kuya, is isa sa mga pangunahin, hindi tayo ng daan kuya para sa ating mga seaman. So, by the way, hindi mo gusto maging seaman someday na? Group 1? Okay. So more on, ano pa talaga kuya? Ano yung gusto mong paglaki kuya? Ano ka ba? First thing. Ano yung 4 things? Okay, very good. Okay. Ay, grabe naman ito. Uy, grabe. You want to be a bishop pala kuya. Grabe naman yan siya talaga. So, very good kuya. So, dito daw. So, isa mga seaman. So, balik kuya. Pinag-aaralan ko yung navigation kuya. Especially kuya yung mga lag post ko. You know what's a lag post kuya? Dati kuya, before nabuo yung compass kuya, ang tawag natin lag post. So, bali, yung lag post kuya, attracted din siya always sa north kuya. The distance, okay? So, since attracted din siya sa north kuya, I don't know, parang mas malakas yung magnetism papunta sa north kuya. That is why, yung lens kuya is always papunta doon sa north, okay? So, meron ka bang compass kuya sa ano mo, sa cellphone mo? Okay, so very good kuya. So in here kuya, ang nangyayari dito is, sabi dito, he also assembled the most skilled cartographers. Do you have any idea what is cartographers kuya? Hindi yan siya karton ha? Nagagawa na? Very good. Ibig sabihin ng cartographers kuya, sila yung mga nagagawa ng maps, mga charts, mga spatial data kuya, na ginagamit natin kuya in order for us to locate or to find a certain location na hindi pa natin napuntahan. That is why kuya yung mga maps kuya at saka mga charts natin kuya, is ginagawa siyang reference kuya in order for us para magkaroon ng GPS as of today. You know what's the definition of GPS kuya? GPS system. Okay, very good kuya. So yung GPS kuya, yan yung nag-guide sa atin kuya in order for us para mapadali kuya yung pag-travel natin. So for example, what do you think kuya if yung tao hindi nag-innovate at saka hindi nalaman how to do the GPS or how to create GPS? Di ba mahihirapan tayo kuya? Tama?
Okay, so dito daw kuya, ang next dito, to make maps and improve the equipment used for navigation. So sila talaga yung magawa. Ito yung ginagawa nila kuya, oh. That is why, masyakan ako sa kanila kuya dati, alam nila yung forma ng Philippines code, pero hindi talaga yung exact talaga na same na mukha ng kanyang sa ngayon at Pilipinas. So dyan na sila, mga palatandaan kuya. So grabe nung kapag ikaw siguro yung mag-design dati, tapos mali ginagawa mo, iba siya talaga ba ng recent times. Gusto mo yun kuya? No, very good. So next na kuya, meron tayo dito, apat kuya. So in here kuya, apat yung mga prominent explorers. Can you please read kuya yung apat yung mga explorers natin? Okay, very good. Okay. Very good. Okay, when we say prominent kuya, ibig sabihin famous talaga kuya ha, at that time. So dito kuya, anong tingin mo kuya sa kanila kuya, yung mga navigator? Meron ka napapansin? Meron talaga silang hats, okay? So anong nangyari kuya, ginagamit nila yung hats kuya? Kasi nga, in order for them, para ma-protect the hats, init kuya. Kasi nga, kapag navigator ka kuya, hindi ka gumamit ng, anong may nagamit ng navigator bukod sa compass kuya, saka sa lamppost? Automatic yung kanila? Ako masagot. Ano yun? Teles. Go. Okay, very good kuya. So dito daw, let's start with the Christopher Columbus. So dito kuya, master navigator daw siya and admiral. So who's for transatlantic? When we say transatlantic kuya, ibig sabihin ng transatlantic, passing, yung pag-voyage niya kuya is nag-cross siya ng Atlantic Ocean. The question, sir, saan ba located yung Atlantic Ocean? You have an idea, saan siya malapit na pole kuya? Sa South Pole kuya. Ang Atlantic ha. Lapit sa Atlantic. Ibig sabihin sa South Pole. Ay, hindi pala, tama ka kuya. Kaya sa, ano pala, sa South Pole kay Antarctic. Okay? Gets kuya? So in here kuya, was a master navigator. So yun na, the way of your exploration. When we say exploitation, what does it mean kuya? Ibig sabihin, or exporting a goods kuya, okay? So nag-exploit ka kuya ba? You are getting a certain resources kuya sa isang bansa na daanan mo. That's the colonization of the Americas. So si Christopher Columbus pala kuya, is ano siya? American or ano siya? Ano yung race ni Christopher? Okay, so he is the one called the discoverer of the new world. So sa kanila kuya, yung term nila kuya, for example, meron sila nakita na bagong landmass. Para sa kanila kuya, ang tawag nila dyan is new world. Kasi nga, bago nila nakita, which is dapat yung pinakatama na term is ano kuya? New landmass lang agad. Hindi sa new world kasi kapag new world, ibig sabihin, meron talagang bagong earth. Di kuya? Okay, so dito, Vasco da Gama. So Portuguese kuya na navigator, which is nag-start yung travel niya kuya to India, tapos nag-open up na siya ng sea route. Ano ba yung importance ng sea route kuya? Okay, very good. Very good kuya. Okay, tama kuya. So tama yung sabi mo, especially sa ating ano kuya, yung mga gasolines good natin kuya, ang ginagawa kuya, ang exportation din kuya, hindi yun siya sa air ginagamit. Yung exportation sa ating mga gas kuya, na ginagamit, yung mga gasolines natin kuya, is through the ships kuya. That is why, kahit masabi natin na, oldest form man yan siya ng transportation yung sea, pero siya yung may pinaka mga crucial roles kuya in terms of exportations kuya, and in terms of economy kuya. Ang nangyayari kuya, kapag walang sea routes kuya, we can transport goods kuya to a certain place na gusto natin paglaanan or pagbigyan ng specific na resources. So yung travel niya kuya, start siya sa India, nag-open siya ng sea route kuya, to Europe kuya, and sa east by the way of the Cape of Good Hope. Alam mo kung saan located kuya si Cape of Good Hope kuya? Do you have any idea? Do you have any idea? Okay, very good kuya. Tama siya yung sabi mo. Located na siya sa Western na Europe kuya. So dito kuya, since the word itself, Cape of Good Hope kuya, ang nangyayari, island dito siya kuya na grabe kaganda masyado tingnan. So in here kuya, parang napakita na yata ito siya before sa Narnia. Hindi na Narnia, hindi no? Okay, so dito daw Cape of Good Hope. Tapos yung pinaka-famous para sa atin kuya is dito si Ferdinand na Magellan kuya. So di ba si Ferdinand Magellan yung pinaka-famous at nabigyan talaga ng credit in terms of pag-discover ng Philippines, tama? Pero in here kuya, meron isa kasi kuya na nagpapangalanan yung Philippines under sa kay King Philip. Okay? Yun na rin yung nagpapangalan kuya. So parang later kuya, na-find out talaga ni Magellan kuya yung Philippines. Parang ano si King Philip. That is why Philippines. Ganun kuya. Matagal yan nalaman or bago lang? Okay. So dito kuya, was a Portuguese explorer din siya. He's related with the master the first expedition of circumnavigate the world. When you say circumnavigate kuya, so ibig sabihin, nag-start siya from Portugal. Ang gigawa niya kuya, nag-rotation talaga siya, papunta sa, balik sa Portugal. So balik, rotation talaga siya ng 360 degrees kuya. Kaya rin? Okay, ganun yung gigawa niya. Next naman, si Prince Henry the Navigator. So di ba nag-discuss na natin si Prince Henry kuya? Isa din siyang Portugal kuya, or Portuguese kuya, which is Prince pa siya talaga kuya. So hindi kuya, yung pagbigyan ko kuya na magiging, isang royal blood, would you accept it kuya, or mas papanatiliin mo yung self kuya na hindi magtatagal? Di ba? Parang, pero at least matter siya kuya, kapag Prince ka, kapag mayroong ipautos yung hari, ilang musugi, pag sabi siya, punta ka dun sa Pacific Ocean. So dapat, okay, so sabi na dito, yung purpose patronage of voyages of discoveries. When you say patronage kuya, alam mo yung kuaning term na patronage? Parang sabihin siya, di ba gusto mo maging bishop? O sabihin siya marinig kuya sa Katolik yung patronage kuya? Ibig sabihin ng patronage, ibig sabihin, just teacher, ibig sabihin kuya, support na ginabigay from patron. Di ba marami kayong mga patron? Kaya sino yung mga patron saints nila kuya? Hindi, kasi pala, hindi mo pa nang always kapag kuya. Okay, okay.
Okay. Kuya, ano yung sa mangyayari? For example, di ba parang hindi pang mention? Tapos what if mag-pray ka kuya? Mag-aan ka pa sa mga saints kuya? Oh, di na Ha, si Santo Niño magbigay ng anak? So, bali mag-break ka sa kanya para mabigyan ka ng anak. Wait lang, parang nalito ako. Tingin kuya, for example ha, di ba, ano yung value si senior sa tingin nyo? For example kuya, what if nagawa siya ng miracles kuya, nag-pray siya kay God, na para, mag-anak yung, hindi mag-anak kuya. Pero kuya, recorded siya kuya, na parang ganun. Pero dapat kuya, yung i-pray, direct kay God na. Hindi ba ganun? That's crazy. So, sino yung si Divine Mercy? Recorded yun sa kanya, si Divine Mercy sa Bible? Oo! So yung 10,000 saints kaya, different siya kung meron hindi kuya. Yun din siya na saints kaya ang i-prayan mo. Hindi ba siya matawag kuya na parang Paulianism kuya? Parang ano nangyari kasi kuya, di ba? We know that Hindu kuya, hindi ba marami silang gods? Tapos ano nangyari? Pag meron silang i-pray kuya, for example, hindi nila ng tubig, mag-pray sila sa God of Water. Tapos pag hindi naman nila kuya ng yaman, mag-pray sila sa God of Wealth. So parang ang nangyari, ganun kuya. Kasi, hindi siya direct kay Jesus na siya yung Panginoon. So sino yung ang mag-answer niya? Yung saint o si Jesus? Para nandito kasi dito, kasi dito na tayo. So dito, Voyages of Discovery. So pero thanks so much for explaining ha. So dito, ang next natin kaya, we have the mercantilism. So you know kuya, what's the mercantilism kaya? Ako lang mercan, specific idea. Okay, so si mercantilism kaya, ito na period na siya, which is perfect like, from the 16th to 18th centuries kaya, where nations sought to maximize their power by accumulating wealth. So balik kuya, ano nangyari kuya? Parang agawan pala ito kuya. For example, balik sa pamilya, tapos merong natira na lupa. So agawan talaga kuya ang mangyayari dito. Okay? So let's see kaya, and these are all of the conspiracies that you can see. Sunod. Basta second beat, bro. I think 2 people here, 50 minutes. I think 2 people, bro. Okay, thank you so much for reading kuya. So period of Saturday words kuya, reached by Christian Catholic progress was measured. So dati kuya, in order for them na matabag din na first group Catholic kuya, is yung tingnan, is yung continuous progress kuya. For example kuya, that is why tinatawag dati kuya, tinatawag dati, Greece kuya na mayaman. Kasi nga, in terms of their development kuya, marami sa Greece kuya na yung mga stations kuya. Tama? So yung mga stations nila kuya, magabi siya mag-akit kuya ng mga tourists kuya, or yung mga naglalakbay kuya, talagang development sa Greece, maganda masyado in terms of their Parthenon, in terms of their architectural na mga designs kuya. Ano nangyari kuya, they ordered kuya na mas maganda yung progress kuya ng kanilang country. Isabi din dito kuya, mercantilism, theory which maintains that the true measure of country's wealth was the total amount of gold and silver. So naniniwala ka din kuya na kapag mas maraming gold at saka silver kuya, automatic mas mayaman na siya ng country. Hindi. Okay, kasi nga, hindi lahat ng wealth kuya masusukat may gold, tama? So yung other na sukatan natin kuya is pwedeng mga tao, yung ating mga resources kuya, yung ating mga fishes, or yung ating mga other things kuya, na pwede natin masabi as resources. So dito kuya, ang colonizers kuya, kay nag-increase ng wealth kuya, kapag mas marami silang nasa sako. That is why kasi kuya, dating panahon daw, para sa kanila, kung mas marami kang masakot kuya, mas maganda kasi nga, mas mayaman ka. So di ba ganyan yung ginagawa kuya ng mga ano kuya, like yung mga angking kuya ng mga kapamilya, di ba? Yun yung ginagawa nila. So pag ginagawa nila para mas maging mayaman sila, nang-angking na lang sila kuya. So di ba yung isang maganda ginagawain? So yun kuya. So as possible gold and silver mines. Para sa'yo kuya, if ever, merong nakita kuya na gold sa bahay ninyo kuya, like sa ilalim ng bahay ninyo, okay ba sa'yo kuya na ipapungkal mo lahat ng gold kuya na nakita? So balik kuya, ang nangyayari. Why? Ganun silang gold, no? Mas mahal. Huwag man, balik ka. Tapos? Wala, patayin eh. May gold. So balik ko ya. Grabe. So pag hindi ka magbabenta kuya, okay lang din sa kanya, hindi ka sa mamili. O pilitin natin baka na dapat ipabenta mo talaga. Okay, so ganun kuya, ang galing nga, dito din sa amin kuya, sa Cotabato. Ano nangyayari kuya? Mahilig din sila sa gold mining kuya, mahilig sila mga detector, gold detector kuya. Ang ginagawa, yes, di ba yung sa magpakita? Alam mo yung buhon kuya, yung sabi ng buhon? Ang buhon kasi kuya, yun yung ginasabi nila ng mga palatandaan kuya na dito na side, meron daw gold, ganyan. Kasi kuya, yung pagtatanim kuya ng mga Japanese kuya, ginagawa nila, that is why delikado yung gold kuya, kasi sometimes, meron nakasap kuya na trap kuya or bomba kuya, na kapag natouch mo sa kuya, magsabog for protection sa gold kuya. Yun yung nangyayari kuya. Okay? So, ganyan kuya. So, dito tayo, products from Asian colonies such as spices and cotton were also imported. That is why pala kuya, yung mga cotton gold na nakikita natin kuya, pag yung other countries kuya, halos yung mga manufacturer niyan kuya, is nanggaling sa Asian kuya. Kasi nga, sa kanilang mga land masses kuya, or sa kanilang lands, is hindi tumutubo
yung cotton kuya. Nakita ka na ba ng cotton tree kuya? Okay, so marami sa amin kuya. For example, God, tatay ko naman bungayin kuya. Ano yan siya kuya? Magsirahulog lang yung ano kuya, yung mga cotton. Feel namin dati kuya yung mga bata. Kami parang snow na good siya kuya. Kasi nga, pag nilipon yung mga cotton kuya, pwede mo siyang higaan. Ganun yung cotton. So European colonies amassed gold and silver by exporting and selling surplus products to their colonies. So dito kuya, anong nangyari dito kuya? Meron ditong colonies kuya. So bali, anong nangyari kuya? Is meron din ditong England. So ano ba nangyari dito? So dito, yung resources kuya, from their colonies kuya, when you see colonies kuya, yung mga na-colonize nila na country kuya, yung resources kina-export papuntang England. Through the use of the, ano yung gamit kuya para ma-export yung mga resources natin? Very good. Through the use of ships. After ng resources ma-deliver sa England kuya, ang ginagawa nila kuya, kinonvert nila into a product kuya na mas maganda tingnan, which is nandito yung chairs, nandito yung mga shoes, nandito yung mga others kuya. Tapos, after nilang ma-manufacturing kuya, ibabalik nila sa colonies kuya, at saka pinapabenta ng surplus kuya. Do you know that one kuya? By the way, meron akong narinig kuya, sa mga China kuya, para sa kanila kuya, hindi pa siya importante yung malaki goods kita. Di ba I told you that last time, di ba? Ay, wala ko sinabi. For example kuya, nagpapabenta sila kuya ng ano, for example, sapatos ha. Di ba yung mga, for example, yung mga Nike goods, sapatos kuya, yung mga Adidas, di ba mahal yan? Yung regular na price kuya is 5,000. Ang gagawin niya nila kuya, hindi yan sila magbebenta ng ganyan na price kasi nga, para sa kanila mahal yan siya, at saka wala masyadong bibili. So instead of 5,000 kuya, ang papabenta nila kuya, of 2,000, pinapakita talaga nila kuya ba, sa mga Nike na products kuya, na malaki yung less sa kanila. That is why, maraming tao ang mas pipili nila lang nabibili sa China. Kasi nga kuya, ang barato siya kuya, pero in terms of quality kuya, hindi ganun kaganda yung quality kuya, mas madaling masira kapag made in China. You get it? Nakatry kayo kuya na ano kuya, na nag-away kayo kaya tapos sabihin mo kaaway made in China ka man. Ibig sabihin ng made in China. Pwede ba yun kuya? Sabihin mo yung kalaban tayo na made in China ka man. Ha? Magalit yung ano, magalit yung sabihin mo kuya kasi nga ang nangyayari kuya, kapag sabihin mo siya, oh, made in the Philippines, kapag made in the Philippines, what does it mean? Okay, dali lang, malin lang. So dito kuya, ano nangyayari? Ganun kuya. So, ganun. So dito kuya, after that kuya, ang mangyayari kuya sa Chinese kuya, kapag napapagtan nila yung 2,000 nila na shoes kuya, maraming bibili. So since maraming bibili kuya, bultuhan, mas malaki pa yung kita nila in terms talaga, yung sa Nike kuya, na maganda yung quality. Okay? Nike, para sa akin kuya, mas okay na bibili ako ng ano kuya, like yung mahal, basta alam ko yung quality na kanya. Kesa naman sa barato nga siya, pero madaling masira. Ang mangyayari kuya, is paulit-ulit ka rin bibili, which is, mas malaki siya dun sa ano, sa mas mahal, di ba? Tama kuya? Hindi ako made in China, ano man ako made in Korea. Charing. Okay, so dito kuya, ganun yung nangyayari kuya. So ano ba yung mga gina-export kuya sa colonies kuya? We have the rice, we have the cotton, we have the indigo, the fishes, the iron, at saka timber. Okay? So next kuya. So please read kuya yung in summary natin. Everything is love. Okay, thank you so much for reading kuya. Okay, so dito daw, yung total na summary lang natin talaga dito talaga kuya, is how the mines work kuya in terms of yung pananakop kuya. So ano nangyari kuya, yung first stage dito talaga kuya is yung imperialism, which is because of their imperialism na mine kuya, yung gusto nila na ideas talaga kuya is manakop. Ano nangyari kuya is